Minsan po sa aking buhay, mga kapatid, nung ako'y nag-aaral pa sa Ateneo, napag-aralan namin yung sa Mateo 7:7-8, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened. Mga kapatid, dahil sa nakasulat diyan sa ating banal na aklat, ako po'y naligaw sa paghahanap kung ano man yun na hindi ko po alam. Kaya once upon a time in my life, napunta ako kung saan-saan na congregation, napunta ako sa iba't ibang political parties, nagiging organizer ako ng organization from political, business to civic organizations. Pero wala akong nakita roon na hinahanap ko. Parang there was emptiness in my sa aking paglalakbay, sa aking buhay. And then sometime in the early 80s, napunta ko sa isang grupo na tinatawag ko KBS, Kapisanan ng mga Bilib sa Sarili. Ganon po ako noon, bilib na bilib po ako sa aking sarili. Kaya parang kahoy, namunga rin ang pamilya ko, puro bilib sa sarili, mga kapatid. Ang misis ko bilib sa kanyang sarili, ang mga anak ko bilib sa sarili nila, dahil sabi nila, mana sila sa tatay. Kaya minsan, mga kapatid, ay hindi pa mga 2 years or 3 years ago, ang pangalawa kong anak na babae ay naligaw. Napunta sa isang organization na sa pag-aakala ko ay naglilingkod din sa Panginoon. Dahil sa lahat naman ng napuntahan kong organization, lahat ay nagsasabi, naglilingkod sa kapwa-tao, ay naglilingkod sa Panginoon. Subalit, nalaman ko na yung napasukan ng aking anak ay isa palang organization na hindi naniniwala sa Panginoon. Pero mga kapatid, napakabait ng ating Panginoon. Last June, isinama ko dito sa Maynila, and 1 month after, by July, kasama na po natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang daughter ko nandito po, hindi ko lang malaman kung saan nakaupo. Tapos ng mga kapatid, when I lost in the 1988 local elections, hindi naman sa natalo, kundi nadaya, naghahanap na naman ako sa aming sa Surigao. Nag-a-apply ako ng trabaho. Napakabuti naman ng aking mga kaibigan doon. Hindi ako totally reject. Sinasabi lang sa akin, Brad, hindi kaya ka namin swelduhan. Brad, overqualified ka. Kulang na lang sabihin nila, Brad, hindi ka matatanggap dahil overage ka. So, ayun ang natanggap ko after my rejection in the political battle, na parang linalayuan ako ng tao. Pumunta ako sa radio stations dahil dati may radio program ako. Humihingi ako ng 30 minutes na radio program. Wala akong makuhang sponsor. Punta ako ng television, pinagbigyan ako 2 months. Wala rin akong makuhang sponsor. Napakahirap talaga. Pag ikaw pala ay baliwala na sa iyong mga kaibigan. Alam mo, ang politiko, maganda lang pag nandiyan ka sa pwesto, pero pag wala ka na, baliwala, basura ka na pala. Pero napakabait ng Panginoon. Hindi lang isang
program ang binigay sa akin. Daily ang binigay sa akin ng Panginoon, video program. At ako po ay mas masaya ngayon. Nung maglingkod ako sa aking kapwa, medyo anong tawag nun? Palakpak lang pala sa aking kumplimento lang. Pero nung ako po ay maglingkod dito sa ating Panginoon, alam ko, sincero ang palakpak dito. Gaya ng ating mga kapatiran dito na nagpapatotoo, meron din akong na-experience. 1 month after the crusade in Surigao, madaling araw noon, lumabas ako ng bahay para buksan ko yung gripo ng tubig para pumasok sa bahay namin. Paglabas ko sa aming bahay, nakita ko may aso malapit doon sa gripo. Nakahiga lang naman, parang normal, di lumapit ako. Ayun ang paglapit ko, biglang lumukso. Kinagat ang aking paa at simultaneously, sabay-sabay rin, parang reaction ko lang, sabi ko, praise the Lord, hallelujah. Sabay, ang sabi ko, tama rin dito sa paa ko. Butas ang jogging pants ko. Pero yan ang milagro na na-experience ko. Gaya sa ating mga kapatid dito, ni walang galos tumama sa paa ko. Ang sabi ng misis ko, "Nako, butas yan, sigurado, meron sigurong kagat yan." Sabi ko, "Huwag ka na, wala ka talagang tiwala." Mga kapatid, ang misis ko noon ay hindi pa na-save sa Jesus Miracle Crusade. After 2 months din, mga kapatid, hindi ko alam, nung mabautismuhan ang daughter ko dito sa Manila, sabay pala sila, nabautismuhan din ang misis ko sa Surigao. Kaya yung kapisanan ng mga bilib sa sarili, yung pamilya ko na parang turin ni Babel na hindi magkakaintindihan, dito po ay nagkakaisa at nagkakaintindihan sa pangalan ni Jesus. Napakabait po ng ating Panginoon sa akin at sa aking pamilya. Dati-rati, hindi pa ako, I was not yet married then. Nanliligaw pa ako sa misis ko. Dahil sa panliligaw ko, inimbita ako ng misis ko. Pumasok kami sa kursilyo. Ipinasok ako sa kursilyo. Now, after 3 days of kursilyo, alam na, karamihan siguro sa atin have experience with the organizations of the traditional Romanist church, di ba? Karamihan sa atin galing doon, no? After 3 days sa kursilyo and after almost 3 months after graduation, wala rin nangyari, balik din sa dati. And then, pumasok na naman sa, marami kasing organization ngayon. Ako rin, pumasok kung saan-saan. Naghahanap kami yung pinakamaiksi na serbisyo. Sunday service na kung sino ang minister o pastor o pare na nag-si-sermon, doon kami papasok. Kung minsan di pa ako sumasama. Kaya sabi ni Mrs. Sige, diyan ka na lang, magsisimba siya. Doon sa dating simbahan. Ngayon po, ang misis ko, siya na nagyayaya sa akin, nauna pa. At hindi lang yun, mga kaibigan, I consider my sick then spiritually sick. Ang mga panalangin o biyaya o grasya na natanggap namin po ay sobra-sobra na hindi ko alam kung ano ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Bilang meron pala akong ibabalita sa inyo. Sasabihin ko, this is a good news para sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Metro Manila.
Ang ministry po sa Surigao City at sa Surigao del Norte ay lumalaki. Phenomenal ang growth. In fact, yung radio program natin doon na Jesus Miracle Hour from 6:30 to 8 o'clock every day in the evening from Monday to Saturday, we are receiving letters from as far as Eastern Samar, Giwan, Tacloban and Leyte, Southern Leyte, Bohol, the province of Bohol, part of Misamis Oriental, that includes Hingoog City, the island province of Camiguin, at saka yung mga probinsya sa bagong region na tinatawag na Caraga. Doon pa kami nanggaling sa Agusan, Surigao. It's true as written in the Bible, the harvest is plentiful, kulang ang mangangani. Kaya mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya, grasya, and that includes maski yung mga disgrasya na natanggap ko noon. Dahil alam ko ngayon, at this point in time in my life, the Lord that I have been looking for, when I said in the beginning, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened. Everything is here in this Jesus Miracle Crusade International Ministry. All praise and thanks to our Lord Jesus Christ.